So yun guys, welcome back sa channel natin. Napakatagal natin walang upload, no? So, mayroong mga nakakamiss sa atin, may nag-request. Tara, upload tayo guys, no? For today's video, ang gagawin natin, i-review natin yung ELF class. I-compare natin yung AG ELF natin sa Energy ELF, no? Kasi dati tayong AG ELF. So, ang ginawa natin, nag-switch tayo sa Energy ELF, no? Katuwaan lang. Actually, matagal ko nang gustong gawin to, eh. So, pakita natin, guys, merong anong differences, no? Anong maganda sa Energy ELF, anong maganda sa AG ELF, ano yung pangit sa AG ELF, ano yung pangit sa Energy ELF. So, tingnan natin, guys, i-discuss natin, no? Naging busy kasi tayo, guys, kaya hindi tayo nakakapag-upload. So, isa-isahin natin, no, kung anong mga pagbabago. O, sa unang-una, nung AGL tayo, ang attack natin, guys, ito. Teka, i-reset natin yung ano natin para makita nyo kung ilan lang attack na ito. So, ayan. Okay, so, ang attack natin ngayon, Energy Health na to, guys, ha. Energy Health. Ang attack natin ngayon bilang Energy Health, 14,649. No, naka-pure ice tayo. Dati, nung AGL tayo, guys, ang attack ko, nang walang buff to, ha, 17,560 plus. Parang ganon. So, yun yung dati nating attack nung AGL tayo. So, ganun kalaki yung nawala. So, yun yung isa sa advantage na AGL sa Energy Health. Okay? Kasi yung AGL tayo, guys, ang laki ng attack natin. Ngayon, napakalaki ng binaba ng attack natin. Tapos, syempre, lumambot, no? Kasi yung dep rate natin bumaba, eh. Ayan, yung dep rate natin, no? Tsaka defense. Pero, ang mainam naman dito sa Energy ELF, nung AGL tayo, guys, hindi natin kayang mag-RB ng solo kapag wala tayong buff. No? Kahit na mataas yung attack nun, nadudurog siya yung hindi niya kaya talagang solohin yung mga 680 na boss, 660. Ganito lang ito, guys, oh, papakita ko sa inyo, ha. Samantalang etong Energy ELF, kahit na mababa yung attack at depth, pag binap ko sarili ko, siyempre self-buff, siyempre skill mo yun, eh. Eh yung AGL may buff din naman siya, dodge o ano, hindi, yung skill niya wala siyang buff. Ay meron siyang depth buff, pero hindi ganun kainam. Hindi kagaya nitong Energy ELF. No, so yung difference naman niya, yung AGL natin hindi kayang solohin yung RB ng walang buff na level gap. Kumbaga ang kaya ko lang patayin dati na RB level 600. Pero pag nag-level 620, 640 na ako, namamatay yung AGL, guys, eh. No, nag-aagaw buhay siya. Yung 620 medyo kinakaya pa, pero yung 640 hindi niya nakaya. 680 ganun. So kailangan may buff siya. Hindi katulad nitong Energy ELF. Kaya niya, ito subukan natin, guys, oh. Dito lang tayo sa local map. Ito, guys, itong boss na to, ano ba level na ito? Ito 640, guys. Ito 640 na RB, oh. Kaya ng solohin ng Energy ELF to, guys. Ito. Pero yung AGL, hindi niya kayang solohin to, namamatay yung AGL ko rito. Kahit mas mataas yung attack niya. At saka dep rate niya. Pero itong Energy ELF, kaya niyang solohin to. Tingnan nyo, ha. Para makita nyo lang. So, ayun, guys. Siguro, kaya nawala yung attack natin na 3K dahil dito sa MT natin, yung class talent to. Kasi ito kasing swiftness, eto, mayroon kasing swiftness attack, no? So, syempre naka-level 10 to nung swiftness tayo. Kaya ang laki ng attack natin, tsaka tong min attack, max attack, min attack. So, dahil energy health tayo, wala tayong buff ng attack, kaya laki ng binaba nung attack natin, halos 3K. Yung AGL natin, guys, pag naka-buff 20,500 yung yung attack pag naka-buff, ha. Ngayon, itong energy health natin, 16,692 lang. So, mababa talaga yung attack niya. Pero, kayang suluhin yung RB nito. Yun ang doon ka magtataka. Okay? Itong energy health, guys, tatayuan niya tong RB na to. Tinan mo, halos di nga, tinan nyo bawas. Halos hindi bumabawas yung RB sa akin. Samantalang yung AGL ko, kapag hindi ako nakabuff, namamatay pa rito. So, ganun yung pinagkaiba niya. Although, mas mabagal siguro itong pumatay, ewan ko lang. So, yun yung difference ng AGL sa Energy ELF, no? Tapos, ano pa ba? Ang pros nung AGL,
syempre, lamang sa PK yun. Kumbaga kung PBP 1v1, lamang talaga sa PBP yun. Kasi medyo masakit yung AG Elf natin. Ngayon, itong Energy Elf natin, kaya nitong patayin yung mga kasing level nito na walang buff siguro. Pero pag BK, namamatay siya guys eh. Lalo na pag mga buff, ang bilis din mamatay nito. Gawa ka na wala naman dodge, no? Tsaka malambot, mawawalang death rate kasi pag Energy Elf eh. Hindi kagaya no AG Elf natin guys, puro miss, no? So yun ang kagandahan. Yung nga lang, ang maganda rito naman sa Energy Elf naman natin, kapag dating sa WOG or sa DTR, gaya ng ginawa natin kagabi, no? Napaka-solid niya sa ano, napaka-solid niya sa group fight. Kasi guys, yung heal natin, 10 kaya nating i-heal. Tingnan nyo talent nito. Guys, so skill talent nito guys, ito. Ayun, binding heal plus 5. So yung 5 na kaya nating i-heal plus 5 pa. So 10 ang i-heal nito. So hanggang 10 yung na-heal niya sa war, no? Tapos ang maganda rito guys, sa maganda rito sa binding heal, ayun, 'di ba nag-heal tayo? After ng heal, nag-aano pa siya, nag-heal overtime. Ayan, HOT, nag-heal overtime siya. Kapag kahit na hinil ko na kayo, kahit hindi ko kayo i-heal kaagad, nag-heal kayo ng kusa for 9 seconds. So, ayan, ayan yung level 5. Binding heal additionally restores attack. So, yung attack natin, times 10% ng HP. Ganun kalaki yung ini-heal niya. For 9 seconds. So, 3 beses mag-heal overtime. So, yung ganun siya kaganda. Tapos, syempre, yung blessing natin, guys, solid, no? Napaka-solid itong blessing natin. Kita nyo naman sa 3v3 natin, yung in-upload natin 3v3. Unang clash, pag buff ko netong blessing sa mga kampi ko, lusaw kagad yung kalaban natin. Kita nyo, ano yun, ha? DL at saka, ano ba yung nakalaban natin? DL at saka Grow Lancer. Nalusaw sila, guys. Ganun kaangas yung buff, no, ng blessing. So, syempre, buff na natin sila ng attack natin, attack buff. Yung attack buff natin, level 6 pa lang to guys, kinulang tayo sa skill quartz eh. Pero, ang difference lang pala niya is, ano ba? 39.36 yung level 7 eh. Eto, 38.36. So, napakaliit lang. Same lang grants 1858 attack. So, napakaliit ang diferensya. Kung tutusin, pwede na natin hindi level 7 to eh. So, ayan guys. So, pareho lang. Ang pinagkaiba niya lang, 38.36 yung level 6, yung buff natin ngayon. Yung level 7, 39.36. So, may difference din, pero parang napaka-konti, no? Tapos yung less buff natin, yung depth buff natin ng solid, guys, 774 depth, 29.73 damage reduction, napakataas. Tapos, merong 15 chance na mag-resist ng 60% damage. So, yun yung pinaka-solid. Kaya siguro nakaka-tank ng RB to, gawa na itong level 7 na buff, no? Tapos yung bali natin, of course, level 7 din. So, nag-focus talaga tayo sa buff natin. Kasi yun naman talaga yung EE. So, sa talent natin, ang talent natin level 59. So, ang level 3 ko, yung binding heal, no? Yung phantom kasi guys, parang pantakas na lang talaga natin to. Hindi ko kasi nilevel up yung skill talent ng phantom eh. Para kasing pag phantom ang nilevel up nyo, parang PvP type na EE yun eh. Kasi gawa nga ng ito, kung mababasa nyo yung phantom na T3, kapag galing ka sa phantom, pag nag-invi ka, yung first attack mo guys, may buff ka ng 15% damage. So parang ang dating na itong phantom, pang PvP na ito eh. Medyo okay din, yung nga lang mas priority ko yung support. So hindi ko siya nilevel up. Nag-focus ako sa binding heal tsaka blessing. So ano pa? Ito yung bali natin, nakamax yung heal natin guys, nakamax to. Ay pati depth buff natin tsaka attack buff. Yun talaga yung pinrayo natin, Yung buff talagang support lang to. So katuwaan lang, habang nag-iisip pa tayo kung ano yung change class natin pagdating ng level 700. So ayun, napakaganda rin naman ng EE. Lalo sa yung sa war, Talagang yun ang niya, pinakasilbi niya. Kung makikipag 1v1 kayo guys, hindi maganda EE sa 1v1 talaga. Maduduro kayo, baka talunin pa kayo na medyo, alam mo yun, medyo mababang level kapag solid yung build. Hindi kagaya ng AGL na lumulusaw talaga, syempre. Pero at least, para sa akin guys, ni-enjoy ko rin tong Energy Elf. So kanina lang dun sa kanina dun sa Ethereal Pack,
hindi kasi natin na-capture. May nakakapatay pa rin tayo guys. So, ang ginagawa natin sa Ethereal Pack, pag nakakuha tayo ng key, no? Ba, nakaipon tayo 100 key, tapos papatayin tayo ng mga malalakas. Pagpa-phantom ka. So, pag nag-phantom ka, safe yung key mo, tsaka mo kukunin ngayon yung box, no? So, yun yung isa sa magandang skill na itong Energy Elf. Hindi ka lang talaga makikipag 1v1 ng rektahan kasi talo ka talaga. So, pang support talaga siya. So, yun guys, no? Para sa video natin, tapusin lang natin itong RB. Kita nyo, ang tagal niyang mamatay, di ba? Ang tagal mamatay ng RB, no? Ang maganda lang dito sa Energy Elf, kaya niyang solohin yung RB. Matagal lang mamatay. Pero hindi niya kailangan hindi mo na kailangan maghanap ng buffer dahil may buff ka na eh. Buffer ka na eh. Yun ang pinagkaiba niya, no? Yung iba kasi, tulad sa server namin, pag wala kang buffer, hanap ka ng hanap, makikisuyo ka, kani-kanina ako makikipag-buff. Kahit ako, no? Buti kasi ako may buffer ko sarili eh. Ngayon, di ko na ino-open yung buffer ko para lang mag-RB tayo, no? So, yun lang guys. Susunod siguro i-capture natin itong Endless Sea, no? May bagong event kami dito sa server, Endless Sea. So, baka gawa natin ng video yan. So, sa tagal nating dito kapag-upload, may mga nanonood pa rin sa atin, no? So, salamat doon sa mga sumusuporta pa rin sa atin kahit wala tayong upload, no? So, yun guys, Gabel, Energy Elf tayo ngayon, no? So, yun yung difference ng AG Elf tsaka Energy Elf natin. Kung meron kayong mga tanong, comment nyo guys, sasagutin natin yan para malaman natin kung balay nyo, meron kayong ma-comment sa akin ng mga tip, no? Sa Energy Elf natin. Guys, ang maganda rin pala sa Energy Elf, no? Pag nag-heal kayo, itong heal skill, nagtitrigger siya ng combo guys. Ayun, no? Kita nyo? Nagtitrigger siya ng combo. So, bawa, atras kayo, tapos mag-heal. O, heal lang kayo ng heal hanggang mapuno yung combo bar nyo. Ayun, no? 10% yung nadadagdag niya kada heal. Kita nyo ba? O. Tapos, pag napuno siya guys, ko-combo yan. Kaya, tapusin natin. Konti na lang. Mabilis lang naman cooldown itong heal eh. Gagawin nyo, atras kayo, dalawa heal nyo, meron pa kayong binding heal, ayan. Tapos itong heal. Sakali magpe-PVP kayo. Kada atras nyo, ayan, tulad guys, 90%. Pag pindot nyo uli ng heal ko combo to. O, di ba? So, yun ang kainaman din sa Energy Elf natin. So, solid yung buff. Napakaganda sa team fight, no? Siguro sa fight. Pag nag 5v5 guys, ika-capture natin mamaya, no? Pag nag 5v5. So, yun lang. Ay guys, isa pa palang tip, no? Yung guild na pinafarman ko, yung rulers, yung guild ko. Guys, na-delete siya, no? Kaya pag meron kayong guild na pinafarm, wag nyong pababayaan ng 3 days, parang 3 days, 2 days lang yata na-delete. Guys, nawala yung guild kong rulers, no? Yung pinagpafarman natin ng pinagpafarman natin ng GME, no? Para sa mga accessory. Nang wala. Guys, ayun, no, na-delete siya. Napakataas ang level nun, pero wala pang level 200. Siguro mga nasa 190 yun. O 195. Na-delete siya, guys. So, sa may mga guild dyan na nagpa-farm kayo ng GME, wag nyo pababayaan yung guild nyo. Lagi nyo i-GME kahit siguro hindi nyo makuha. Kasi nadi-delete siya. Kailangan yata meron kayong kahit na 5 active members para hindi ma-delete. Okay? So, yun lang guys. Energy Elf. Gabel. Next video natin siguro, no? Capture natin tong Endless Sea or yung 5v5 na conquest. So, yun. Out tayo guys. Out.